Super Typhoon Inday or Typhoon category kay Pag-asa na natiling nasa sustain pero bahagya nang nabawasan ang lakas nito. Ano ang dahilan at ay naasahan ba natin na patuloy makakaranas tayo ng malawakang ulan sa bansa? Alamin. Mas maulap na himpapawirin ngayon at inasahang habagat rainfall ang umiiral ngayon sa halos buong kanluran ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan pero hindi gaano mararamdaman ang masyadong intense rainfall silang bahagi sa silangan ng Southeastern Visayas at Mindanao. Pero asahan pa rin ang posibleng accumulated 100 to 150 mm enhanced habagat rainfall. Metro Manila ay magiging maulap pa rin tayo ngayong araw, gloomy at asahan na ang unti-unting mga pagdalas na ng pagkulog at pagkidlat kasabay ng unti-unting mga kalat-kalat na napag-ulan simula estimated bukas madaling araw, dire-diretso na yan hanggang sa darating na Biyernes at Sabado. Naulap na rin sa halos buong kanluran ng Northern Luzon pero asahan pa rin ang katamtaman pero maulap at isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, July 9, 2026. Ang oras sa ating may maga ay alas 10:25 na ng umaga. Well, kung mapapansin nyo, nagiging gloomy na po sa Metro Manila pero napapansin nyo po medyo hot humid na panahon pa rin tayo although mas na madalas nagiging mahangin na po ang paligid natin. Well, dahil nga po sa nagdidetour na ang hangin dito sa kanluran ng bansa at mula na rin sa daloy po ng ating habagat o southwest monsoon, unti-unti nang nagdidetour ito patungo sa inflow ng circulation ni Super Typhoon sa ating 1 minute average pero typhoon category na yan kay Pag-asa itong si Bagyong Inday. At dahil ngayon ang ilang katimugan pa rin ng Southern Luzon unti-unti na pong nagiging mas gloomy na rin at maulap at nakakaranas na rin ng ilang habagat rainfall lalo na sa bandang Palawan at kitang-kita naman natin dito sa lightning detection system may mga pagkulog at pagkilat ang umiiral hanggang sa bahagi nga po ng Visayas area. Pero pagdating pa rin sa ating Doppler, wala pa rin tayo masyado natatanaw dito na malawakang mga water vapor. Tayo natin mag-load pero mapapansin natin may mga ilang kalat-kalat po na pag-ulan ang umiira sa may bandang kanluran po ng Visayas. At dahil nga po sa yung pag-ulan nga po sa may bandang southern part ng Visayas at ilang bahagi pa rin ng western portions ng Luzon, kabilang na ang Zambales hanggang Olonga po ay at least may mga water vapor at mga ilang kalat-kalat na po na mga localized thunderstorms dyan. Although wala pa masyado sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon nagkakaroon na rin ng water accumulation at lalo na sa may bandang kaluran po ng Panay Island at Negros Region may mga kalat-kalat na sila na mga pag-ulan dyan na umiiral po. So kung i-activate natin yung reflectivity, mukhang wala pa yung reflectivity na lumilitaw, yan. So wala. So makita po natin na yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa bahagi pa rin ng kanluran ng Panay Island at Negros Region. Pero the rest wala pa rin masyadong makapal na kaulapan pero sa mga pagkulag at pagkilat papansin natin dumadami na rin sa bandang kanluran po ng Luzon. Especially dito nga po sa may bandang Mimaropa area. Sa ilang parte pa rin ng Luzon nakakaranas sa tayo ng localized thunderstorms pa rin at ilang bahagi po ng kanluran nga po ng Visayas area. Activate natin ang NOAA AVN para makita nyo po yung mga areas na nagkakaroon ng mga ilang light to moderate and some heavy rains dyan sa may bandang Palawan po. Ayan. Ito po yung daloy ng inflow ng southwest monsoon. Ang habagat kasama sabay sa monsoon trough nitong si Bagyong Inday. Ayan na po dahil masyado na pong mabigat na po at nagkakaroon na ng multiple eyewall replacement cycle mula pa kahapon kaya nabawasan na yung kanyang maximum sustained wind. Pero gaya nga po na sinasabi natin, hindi pa ito bababa sa Category 1 Typhoon habang kikilos ito pahilagang kanluran patungo dito sa direksyon nga po ng Eastern Taiwan or bandang Ishigaki, Japan kung saan ay maaaring maapekto ng mas matinding impact ang bandang Taiwan pa rin at Ishigaki. Although wala tayong nakikitaan nga po dito sa
malaking kalupan ng bansa na tatama ang pinakasentro ng bagyo, kundi yung epekto lamang talaga ng habagat na nararanasan ngayon mostly sa may bandang western portions nga po ng Mimaropa, Visayas at western portions ng Mindanao. Ito ang pinakita ko sa inyo nung nakarang araw, di ba? May forecast na magkakaroon tayo ng at least hanggang moderate to heavy rain showers dyan sa may bandang Kaluran at ilang bahagi pa rin ng central ng Visayas at eastern Visayas area. Nagkakaroon na ng mga ilang light to moderate ang bandang Bicol region, kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal ang kasama ang Catanduanes area. Yan. Pero kahapon pa kasi within 36 or by the next 36 hours po, expected ang pagtaas ng tropical o magkaroon ng pagtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 dito nga po sa bahagi ng Luzon, which is tatalakayin natin yan maya-mayang konti. So sa ngayon sa pagulog at pagkidlat, meron tayong lightning strikes at maaktibo na ngayon sa may bandang Mimaropa nga po at pinakita ko sa inyo kanina. Nakataas kayo ng thunderstorm according sa advisory ngayon ni Pag-asa as of 10 o'clock AM. Most likely ngayon kasama na daw ang Greater Metro Manila hanggang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite na yan. Tatagal daw within 12 hours yan. Gaya nga po natin sinasabi, starting ngayong araw, Thursday, onwards ang aasahang pag-ulan po. Very ready mga folks. Nakataas din ang thunderstorm watch sa bahagi nga po ng Visayas, which is pinakita ko nga po sa inyo at kakita naman natin sa pinaka-Doppler radar, lalo na sa may bandang Kanluran. Mostly develop ang apektado na ang Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz. At dyan sa bandang Leyte, syempre, mapa northern at southern Leyte na po yan. Within 12 hours na po ang effectivity ng forecast na yan. So ngayong araw po, unti-unting mas mararamdaman na natin unti-unti sa Metro Manila yan. Siguro mga bandang hapon, siguro gabi, unti-unti medyo magkakaroon na tayo ng mga light drizzle rains niyan sa bandang Metro Manila or bandang bukas siguro na madaling araw, Biyernes. And then sa Sabado po, darating na pagitan ng Friday o Saturday, ang pinaka-highest peak na mararamdaman natin sa Metro Manila, yung enhanced sa bagat. Yan. At then na-discuss na po natin, di ba? Sabi ko nga po sa inyo mga folks, mula sa may bandang Mindanao, hindi naman ganoon kagrabe ang magiging impact. Although makakaranas tayo ng mga possible pa rin accumulated rainfall between 100 to 150 millimeters na total rainfall. Ganon din ang inasa natin sa darating nga po simula ngayong araw hanggang sa Sabado nga po yan dito sa Southern Luzon, kasabay ang Metro Manila at most of Central Luzon na po yan pataas. So sa ngayon, nagiging gloomy pa rin tayo at asahan pa rin ang nakataas na thunderstorm within 12 hours nga po at itinaas na nga po ito ni Pag-asa as of 10 o'clock ng umaga. Sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo hot, humid pa rin ang nararanasan namin dito sa Caloocan so far. So medyo mataas ang ating gloomy pero unti-unti bumababa na rin yung temperatura natin outside and inside. Pero sa amin sa Caloocan kasi ay at least mga 33 degrees Celsius pa po. Medyo hot danger pa rin yan dahil ang heat index feels like namin at least 45.7 degrees Celsius po. So medyo hot humid pa rin although medyo nagiging makulimlim na tayo rito sa Caloocan at mahangin. Sa lawas sa presyo na itala na aking weather station kaninang 5:03 AM, pinakamababa na ang 28 degrees Celsius pero kahapon pumalo sa 33.5 degrees Celsius. Kahapon ito natanghaling tapat at 12:22 PM na may 33.5 degrees Celsius na outside air temperature. Meaning mataas pa rin ang naging heat index namin na nasa 48 degrees Celsius po at least na pinakamataas ang kasalukuyan na pinaka-highest namin na heat index so far. Pero sa ating init factor ngayong araw as of 12 AM ng madaling araw, wala pang latest pero mataas na kagad at 45.8 degrees Celsius ang aming init factor. Sa forecast, 41 degrees Celsius lang daw na may mataas na outside humidity. So medyo may pagka-hot humid pa rin kahit na 41 degrees Celsius. Mataas po kasi ang water moisture at bahagyang mataas ng konti ang ating heat index. So malinaw po yan. Sa maghapon, hanggang 43 degrees Celsius daw ang pinakamataas sa amin sa Caloocan. So mababa naman, wala namang masyadong propagation at lalo na pagdating po ng mga bandang Friday, Saturday, mas mababa. So nagpapakita na ng senyalis dito ay mukhang dito na tayo uulanin. Starting siguro mga ngayong araw hanggang Sabado sa Metro Manila. Sa automatic weather station naman, sa Data Feed Pag-asa nangunguna sa pinaka-highest heat index. Ang bahagi pa rin ng Lawag, Ilocos Norte dahil lang Romblon, hindi natin sure kung gumagana yan. 42 degrees Celsius po ang pinakamataas
ang so far na highest, at sa Diet Camarines Norte ang pumapangalawa na 41 degrees Celsius. So medyo mababa lang ang heat index ngayon dahil nga po lalo na sa baba ng southern part ng ating bansa, especially bandang Southern Luzon, Visayas, Mindanao, dahil tuloy-tuloy na nakaranas sila ngayon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero sa PSX Simpson past 24 hours, number 1 muli ang Tuguegarao na may 37 degrees Celsius highest, at sa lowest temperature naman sa Baguio ay nasa 17.4 degrees Celsius po na lowest. At sa Cotabato naman, nakatotal sila na rainfall na 49 millimeters. Well, dahil nga po kahapon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. At sa Dagupan naman, nakatotal ng 22.1 kilometers per hour. Average sustained wind po yan sa Dagupan. Sa amin sa Caloocan, malakas-lakas na rin at 11.3 km per hour ang average wind speed. Samantala, mayroon tayong aktibo na X-ray flux ulit, may C2 at M1 geomagnetic. So silipin po natin yung magiging space weather forecast natin. Wala tayong latest alert pero nakataas po yung ating KP index at least 3 unsettled. 2 active po yan, at mukhang mababa naman yung magiging radio blackout, although mayroong coronal hole kasi na nakikitaan dito sa may pinakatatlong region ng sides, at mukhang hindi yata gumagana yung solar wind. So titingnan natin yan, baka na-relocate na naman yung data niyan kay NOAA. So tingnan natin, at wala tayong latest na output ng burst, pero merong coronal hole dito na nakatapat sa Earth, kaya at least meron tayong 81 daily sunspot number, mababa lang, pero may mga ilang CME na nag-arrive sa Earth, kaya nagkakaroon tayo ng at least moderate na M1, M1.1 na geomagnetic field, at yung solar X-ray flux, at least mga R1 lang naman ito, hindi naman ito pumapalo ng R2, yung mataas na radioactive 2, at least mga pinakamataas lang umaabot ng mga at least 8.7 ang propagation mula sa pinaka earth direction. Yan. So hindi naman ganoon kalala, hindi kagaya ng mga nakaraang linggo. So kalmado naman nating photon flux at ang ating geomagnetic activity, although mayroong significant impact simula kahapon. Medyo manaka-naka lang ngayong araw. So medyo puro lihis naman ito. Expected lang na mababa naman ang ating ionospheric TEC range at wala tayong gaanong auroral, medyo greeny lang. At yung ating radial velocity so far, yung araw ng 9, so far ang pinakamataas lang ay mababa lang sa at least 350 ang pinaka-maximum ang expected arrival. Wala rin tayong D-region absorption, so mababa lang ang ating HF condition, mababa lang between 10 to 12 meters, under 57% solar flare. So sa ating outside humidity, 78% tayo, bumaba ng 6%, at ang ating barometric meter at barometric pressure 1,004 hectopascals and steady ito since last hour. Mababa na siya dahil may presensya na nga po, malapit na dito ang bagyong si Inday. Pa-low tide pa lamang po tayo na may mahigit 1 hour pa, so medyo mababa ang sea level, pero delikado na pong pumalaot dyan sa may ng katimugan naman sa buong Visayas yan at northern part ng Mindanao. Mapasilangan man yan, mapakanluran, ay kumari ay restrain muna tayong pumalaot dahil aabot yan sa mahigit 1 meters ang taas ng alon, lalo na sa may bandang silangan na kung saan malakas po yung inflow ng monsoon trough ni bagyong Inday. So kumari ay medyo wag muna tayong pumalaot dyan sa mga karagatan na yun dahil delikado po. Malakas po yung alon natin dyan. Sa may bandang kanluran ng Northern Luzon, although hindi naman malakas ang alon, pero delikado dahil medyo roughy o ma-rough ang ating sea dyan sa may bandang kanluran, sa may bandang West Philippine Sea. So pa-low tide pa lamang po tayo, at sa ating air quality so far normal naman po, although medyo ilang araw na medyo nagkakaproblema tayo sa ating air quality, medyo nagloloko. So hopefully ngayon ay stable na siya ngayon, yung ating air quality monitoring. Yan. So far ay nagmo-moderate naman, at minsan mataas ang ating air quality. So wala naman tayong magiging concern in past 24 hours hanggang 24 hanggang moderate, at least sa loob ng 24 hours lang ang pinakamataas na air quality level ang itinataas natin na heat index. So wala naman masyadong gaanong mataas ngayon. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kanina ang 5:33 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. Ang ating moonrise and moonset, palubog pa lamang po yung ating moon at elevation 29 degrees. Palubog pa lamang po ito
ngayong 1:08 PM ngayong hapon, pero bukas na po na madaling araw at 12:54 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, magiging partly cloudy po ang ating araw at asahan ng localized thunderstorms sa hapon na 100% chance ang ulan. Maulap ang magiging panahon pa rin natin hanggang Biyernes. Asahan din ng mga localized thunderstorms sa pag-ulan, 100% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 degrees Celsius. At sa local weather advisory, although 4 AM pa ito unang inisyo, by 3 AM ang observation ni Pag-asa na mataan ang sentro ng mata ni Typhoon Inday na sa typhoon category ni Pag-asa. Na mataan ang sentro ng mata nito ay nasa layong 940 km east of Northern Luzon. Sa akin naman yung reference point ko yung bandang sa Taan na Cagayan naman yung naging reference point ko base sa aking report sa Facebook page ngayon lamang umaga. At may maximum sustained wind na po ito na 175 km per hour malapit sa gitna at bugsong maabot ng 215 km per hour. Yan yung 10-minute average at 8-hour ahead po mula sa UTC time. Yan. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km na hour. Pero patuloy pa rin ang epekto ng enhanced sa bagat na ngayon at nabanggit na natin yan dyan sa katimugang bahagi ng bansa nga po, especially western portions nga po kasama ng Palawan hanggang Zamboanga Peninsula. So diretso agad sa ating ginagamit na high resolution satellite imagery, makikita po natin ang pinakasentro at malaking malawak na kaulapan na ito ni bagyong o typhoon Inday at super typhoon naman in 1 minute average. Makikita natin na naapektado na po ang buong Southern Luzon kasama na ang buong Visayas at Mindanao sa makapal na kaulapan na umiiral na ito. Pero yung titingnan natin yung epekto ng ulan na mararamdaman, mapapansin natin medyo mild lang ang magiging heavy rain showers, hindi ganun katindi dahil gaya nga po nating analysis ang accumulation na ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nakita nga po ninyo sa satellite imagery ang malawak na tubig ulan na ito na nagpapaulan most of western sections sa Mindoro, Palawan, western portions ng Panay Island at Negros Region. Mapapansin nyo madalas moderate and some heavy rain showers lamang at mga light drizzle rain ang patuloy na nagpapaulan dito sa area na yan. Yan, nag-reset lang yung pinaka map. Yan. So inuli natin, makikita nyo po ang high quality, high resolution ng animation ng satellite imagery nito na magdadala ng mga madalas na moderate and some heavy rain showers most of western sections ng Palawan, Panay Island, Negros Region, lalo na dito sa bahagi nga po ng Kabangkalan hanggang Sipalay na po yan yan makikita nyo po hanggang dyan sa may bandang Dumaguete. Yan, malawak po mga nagiging moderate and some heavy rain showers tayo dyan hanggang sa Zamboanga Peninsula sa may bandang kanluran ng Mindanao. Abot din sa ilang bahagi pa rin ng Sorsogon, lalo na sa may bandang Cotabato, North Cotabato at ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang Osami City at dyan sa may bandang activate natin yung open state map mode, Lanao region, Mapalanaw din Norte man yan o Lanao del Sur area. And then the rest ng Sorsogon area kasama na ang Maguindanao, Coronadal hanggang South Cotabato na yan, General Santos na karanas ng mas maulap na yung paporin at kalat-kalat na mga light diesel, moderate and some heavy rain showers. Mas makakaranas pa rin ng mga moderate and heavy rain showers din ang ilang bahagi nga po sa may bandang Panay Island kasama ng Iloilo, Antique, pataas na ng Rojas hanggang dyan sa itaas ng Aklan sa dulon-dulo ng Tanggalan. Yan, may mga moderate to heavy rain showers pa rin tayo dyan. At the rest ng Palawan naman sa may bandang Coron, Palawan, ilang bahagi ng kanluran ng Occidental Mindoro, Puerto Princesa, magiging gloomy at maurap tayo at mga kalat-kalat na mga moderate rain showers ang kadalasan. So mapapansin nyo yung magiging accumulated rainfall at least mga 60 to 100 millimeters, kabay lang na ang dulong-dulo ng Batarasa at Balabac po. Yan po inaasa natin na magiging accumulated rainfall, which is dinaskas natin yan ng nakarang araw, yung magiging pag-ulan. Sa bandang Sibungan naman at Bohol at Leyte, at least mga ilang moderate rain showers ang kadalasan na magiging ulan. Minsan-minsan lamang tayo magkakaroon ng heavy rain. Depende sa daloy po ng southwest monsoon rains. At kasama na rin ang bahagi ng Cebu, Bohol at northern part ng Leyte sa Tacloban hanggang dito sa may bandang eastern part ng Visayas sa southeastern part ng Leyte. Yan, hanggang eastern Samar. Mga ilang moderate to heavy rain showers tayo, lalo na dyan sa may bandang hilaga ng Lawang,
Northern Samar, kabilang na ang Lope de Vega, pababa na yan ng oras hanggang Dolores, at Borongan Eastern Samar hanggang Gian, nakakaranas tayo ng mga madalas na moderate and some heavy rain showers po yan. Pabugso-bugso po ulan yan dahil sa higop sa inflow ng monsoon trough na yan, southwest monsoon. So masama na rin dyan yung southwest monsoon. Ayan, makikita nyo po, nahihigop ngayon yung southwest monsoon. Tataas natin ng quality, makita nyo po yung dalo ng southwest monsoon at sumasabay dito sa pinaka-monsoon trough na yan, nagdadala ng malawak ang pag-ulan dito sa may bandang Visayas area. Mapapansin nyo rin ang bandang Masbate, Romblon at ilang bahagi ng Bicol region. Mapapansin nyo po, nakakaroon na tayo ng ilang moderate and some heavy rain showers. Madalas moderate sa may bandang Catanduanes, Legazpi at Sorsogon area. Nakakaranas na rin ng mga mas maulap at maulang panahon ng ilang bahagi pa rin ng Legazpi, Iriga at ilang bahagi ng Camarines Sur. Maulap na rin sa banda bahagi ng Camarines Norte, asahan din ng mga light drizzle rains hanggang sa may bandang Quezon Province hanggang patawid ng Marinduque. In the rest ng Calabarzon area, gloomy na rin po tayo at asahan din ng mga localized thunderstorms, kabilang na ang Metro Manila. Nakataas na rin ang forecast na magkakaroon na tayo ng mas madalas na mga light drizzle rain na especially mga siguro bandang hapon ng start hanggang bukas na madaling araw po yan, onwards na yan. And then hanggang dito sa bahagi nga po ng western sections ng Zambales, magiging gloomy pa rin tayo, maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog muna ang mararamdaman natin, kabilang na ang Central Luzon hanggang sa extreme Northern Luzon, na especially sa may bandang Ilocos region, pababa ng La Union na mas maulap at may mga localized thunderstorms ang naka-forecast. Generally, magiging mas maulap pa rin ang bahagi ng Cagayan Valley, although nakataas sa signal number 1 yan sa loob ng 36 hours, pero mapapansin natin wala pang gaanong mga pag-ulan na nakikitaan natin dito sa bandang Santa Ana, Cagayan hanggang Palanan at Aurora region. Although magiging mas gloomy at maulap tayo sa halos buong maghapon na dahil nagbabago na po yung pattern dahil sa nahahatak na ni Inday ang mga kaulapan natin sa halos buong Luzon hanggang Southern Luzon. So medyo rainy na po tayo sa buong bansa, lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang concentration, makapapansin nyo naman sa satellite imagery, ang mas concentrated na area ang most of Southern Luzon at Visayas area. Nakakaranas ng mga moderate and mostly heavy rain showers na may pagbugso na rin po ng monsoon trough dyan. Yan na makikita natin yan sa pinaka high quality ng satellite. Ganyan po magiging pag-ulan ninyo niyan at accumulated of 6 hours at least 100 to 150 millimeters total rainfall. At pinakita ko na rin sa inyo noong nakarang araw mula sa WRF at ngayon sa araw, para ngayong araw ang WRF forecast si Pag-asa. Mapapansin nyo po, yung bugso ng hangin halos hindi masyado ramdam dito sa may bandang Kanluran. Medyo ramdam lang ang medyo malakas na bugso ni Inday dito sa parte ng Catanduanes. Yan, hanggang dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Kaya no wonder kung bakit nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan mula pa kahapon ayon kay Pag-asa. Ganon din yung range ng mean sea level pressure na apektado na rin ang bahagi ng Cagayan Valley at Catanduanes. Kaya nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 1 na po. Yan, medyo malakas na ang bugso dyan sa area na yan. Dahil umaabot na yung kulay yellow na yan ng outer rain band ni Inday. So mapapansin nyo po sa pinaka-animation yan sa loob ng 144-hour period. Yan, medyo hindi pa yata nag-load lahat yung frames. Pero makikita nyo po ay unti-unti magkakaroon na tayo ng pagbugso simula mga bandang bukas o Sabado. Yan, bago umexit ng Philippine Area of Responsibility itong si Inday. Ayan, ito yung magiging epekto ng hangin. Yan, malamang magtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 at least hanggang number 2, yellow, sa may bandang Cagayan Valley po. Ayan o, kitang-kita nyo po. Siguro mga either bukas sa siguro yan, mga bukas estimated, pero ngayon ay tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas po. Ayon na rin dito sa range ng mean sea level pressure. Apektado ang silangan ng Northern Luzon. Medyo hindi masyado nag-aabot pa sa bandang Ilocos region yung tropical cyclone wind signal. Dahil yung range, mapapansin nyo naman, dito lang sa may bandang Cagayan Valley, ang medyo apektado ng malakas na bugso ng hangin. Pagdating man sa 24-hour accumulated rainfall, makapapansin po natin, within the next 24 hours, magkakaroon ng heavy rain showers sa may bandang Mindoro. Pero mostly mga moderate rain showers lamang, maging sa Metro Manila, western portions ng Visayas, hanggang bandang Central Visayas, yan. At sa Zamboanga Peninsula. Mapapansin nyo, hindi gaano kalakasan ngayon ang na forecast ng uulanin. So, naglalaro sa 50 to 60 millimeters
ang magiging 24-hour accumulated rainfall. Then by the 72-hour period, bago umexit ng Philippine Area of Responsibility, ay medyo maghe-heavy rain tayo dito sa bahagi nga po ng South Luzon at moderate to some heavy rain sa bandang Metro Manila. Mapapansin nyo po, medyo hindi gaano magiging mataas ang accumulated rainfall sa NCR, sa Metro Manila. Yan, most probably bandang Palawan lang ang medyo mataas at Zambales. Yan, mga light to moderate lang ang magiging pag-ulan natin. So, mapapansin nyo po, hindi ganon kataasan yung ulan dahil mukhang hindi nag-intensify ang daloy ng habagat dito sa Timog Kanluran. Hindi siya nag-intensify masyado doon sa Timog Kanluran natin. So, hindi nag-fortified yung habagat, kaya hindi masyado maraming water vapor o tubig ulan ang nadadala ng habagat dito sa Timog Kanluran. So, nung sumasabay ito sa pinaka-circulation ni Inday, hindi ganun karaming water vapor ang natatangay niya. Yan po yung significant niyan at yung 6 hours SWAT, mapapansin nyo rin po mga folks, ay hindi gaano o medyo mild lang ang magiging pag-ulan natin. Ayun, accumulated at least hanggang 19 to 25 millimeters. Medyo nagkaroon tayo ng bahagyang good news dito. Yan. At bago ito pagdating ng mga bukas hanggang Sabado, bago umexit ng Philippine Area of Responsibility, at least moderate to some heavy rain siya tayo sa may bandang Zamboanga Peninsula, bandang Coron, Palawan at Mindoro. Yan, medyo nagmo-moderate to heavy rain showers dyan hanggang sa ilang bahagi ng kanluran ng Panay Island. Sa Metro Manila, kung mapapansin nyo po, at least may mga clusterized na moderate and heavy rain showers din tayo. Pero kung i-zoom in natin ng konti, usually naglalaro between 4 to 8 millimeters lang daw ang ulan. So mukhang bumaba ang forecast na magkakaroon tayo ng heavy rain sa Metro Manila mismo. So medyo good news, ang medyo bad news lang siguro bago umexit ng PAR itong si Inday, magkakaroon ng heavy rain shower sa may bandang Mindoro at Panay Island at Palawan. Dito medyo malakas ang buhos sa bandang Occidental Mindoro. Sa darating yan ng siguro July 11, so mga Sabado, medyo magkakaroon ng matinding heavy rain na sa may bandang Occidental Mindoro. Pero the rest, mga moderate lang ang kadalasan. Yan. So medyo mild lamang ang na-accumulate ngayon ni Inday. So dahil bahagya nga po siyang humina, so gaya nga po na sinabi natin, magdedepende kasi yan sa maximum sustain ni Inday kung mananatili ito sa Category 4 Super Typhoon. Pero dahil humina siya ng bahagya dahil sa eye wall replacement cycle niya kahapon, humina ito at bumaba ang kanyang maximum sustain wind. At dahil bumaba rin yung pinaka-upward lift ng mga water vapor sa may bandang Timog Kanluran na hindi masyado nasama na nahahatak ni Bagyong Inday. So hanggang Sabado na po yan yung forecast. So mukhang sinaswerte tayo medyo sa bandang Kanluran ng bansa na hindi ganon katindi ang magiging pag-ulan ang lalabas according dito sa WRF. So kahit na maging mababa man ang posibilidad na magkakaroon tayo ng mga intense rainfall sa magdamag simula ngayong araw hanggang Sabado, at least kahit papano, paghandaan pa rin natin ang mga possible of moderate o tuloy-tuloy na rain showers. Yun ang medyo masama pa rin kahit papano. Then posible pa rin pumalo yan hanggang 70 millimeters na total rainfall. Kagaya na lamang nung isang araw na umabot sa 79 millimeters ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, as of 8 o'clock AM, ang kanyang center air pressure na ngayon ni Inday. Typhoon Inday kay Pag-asa, super typhoon naman ayon sa ating tropical cyclone sector. Ayun, Pero pagdating sa 10 minute, nasunod na yung kay Pag-asa na typhoon category na 179 kilometers per hour. Yan. Ganun din kay Pag-asa na sa around 175 kilometers per hour sa kanila. So, typhoon category na siya talaga sa 10-minute average. Lumalabas base dito. Center air pressure 944 hectopascals at category 3 typhoon, super typhoon pa ito sa 1 minute na maximum sustained wind of 204 km per hour, malapit sa gitna at 265 km per hour ang kanyang bugso. 10-minute average 179 o 180 km per hour under typhoon category yan at bugsong umaabot ng 233 km per hour. Kumikilos nga ito pa northwestward sa bilis na 20 km an hour. Yan po yung lumalabas. At mula nga po sa monitoring kay 97W natiling o bumaba ang chance niya na maging isang aktibong bagyo. At mapapansin natin mukhang mababa ang trajectory niya pababa.
So medyo lumagpas siya sa equator at mapapansin natin pa-southward ang kilos niya. Pa-southwest ang lumalabas na kilos niya. So hindi ibig sabihin sa southward yan dahil lumalabas yung mga empirical forecast na mag-northwestward pa rin yan mga folks ha. Sa ngayon mababa o maliit ang chance niya na magiging bagyo, pero may mga empirical forecast nga po na maaari yang maging tropical depression anytime. Sa ngayon ang galaw ni Inday, ito nga po siya at ito yung pinaka-actual satellite imagery niya ngayong tanghali na, magtatanghali. Yan, ang kinikilos niya pa northwestward na ngayon, ang unti-unti niya nagiging kilos. Yan yung pinaka galaw niya. At wala sa pinaka-tropical cyclone track combination natin, halos stationary, ibig sabihin halos final na po yung forecast track na ganito na ang magiging kilos ni Bagyong Inday. Pa-northwestward at inaasang tutumbukin nito ang bandang eastern Taiwan. Pero yung magiging mas malawak na epekto mula kay Bagyong Inday ay mas apektado pa rin ang buong Taiwan yan. Ganon din sa bandang Ishikaki ng Japan at Miyakojima. Tinasahang sa darating na ito ng July 11, mga madaling araw o Sabado ng madaling araw, ramdam na sa buong Taiwan at Ishigaki o Miyakojima ang impact ni Bagyong Inday. Samantala sa bansa, patuloy pa rin tayo maapektuhan lamang ng hatak sa habagat at walang nakikitaan na magkakaroon ng direct landfall. Maging dito, walang masyadong direct landfall ang nakikitaan dito, So wala po. Halos final na po yung forecast track nito. Napakaliit na lang yung cone of uncertainty niya. Makipot na lamang. So, ibig sabihin, yung forecast error ay maliit na lamang din po. Base sa ating tropical cyclone forecast error ay napakaliit na lang din talaga ang probability na magkakaroon ito ng paglihis pa sa kanyang kilos na pakanluran or mas tataas pa siya na magiging kilos. Mas lumiit na po yung kanyang probability dahil lumiit na rin yung cone of uncertainty niya. Ganon po yung analysis at ganon din sa mga forecast and symbol, lumiit na rin. Although may pagkakataon pa rin kasi na pwede pa rin mag-touchdown ito sa may bandang northeast ng Taiwan, dito sa may bandang Bilan Country. Well, ano man ang mangyari, tumama man yan direkta o hindi sa Taiwan, paghandaan pa rin ng mga Pilipino na nagtatrabaho dyan sa mga OFW natin dahil despite na mas malapit kayo at mas dikit sa Taiwan kumpara sa Pilipinas, kayo po ay maaaring magkaroon ng mas mataas na tropical cyclone wind signal sa darating na Sabado. So, paghandaan po yan, mga folks. At sa nagtatanong kung kailan ba lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Inday. Well, base dito sa ating latest, mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency, mga Sabado ng umaga. Yan, mga Sabado daw ng umaga, o bandang hapon din. Ganon din kay Pag-asa, Sabado din daw ng umaga o hapon, lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility kasabay ng niraragasan nito ang Taiwan. Yan po ang malinaw dyan mga folks. And then tatawid ito ng bandang Eastern China at dito ito maglalandfall din. Second day sa may bandang Guangzhou. So sila ang magkakaroon ng direct impact ng landfall nitong si Inday sa darating nga po ng Sabado ng hapon siguro o gabi na o siguro between madaling araw siguro ng linggo. Yan, paghandaan natin kung may mga Pilipino tayo sa nakatira sa Guangzhou, Eastern China, dahil sa bandang Sabado o Linggo kayo ay mas mararamdaman ang direct impact ni Bagyong Inday. Sa Pilipinas, wala naman tayong nakikitaan. So habagat lang talaga ang magiging problema natin o enhance habagat na magpapaulan sa bansa. At makikita natin yung central air pressure niya ay continuous multiple of eye wall replacement cycle na po at kahapon na natin nakitaan yan dahil nakita na natin yan sa pinaka-polarized data. Yung polarized data, kitang-kita po ilang beses itong nagkaroon ng eye wall replacement. So, inasahan nga po natin bahagya, dahan-dahan, nababawasan na po yung maximum sustain wind niya. Oras na nagkakaroon na kasi ng pagpapalit-palit ng eye wall center, unti-unti, nababawasan na rin yung maximum intensity niya. Ano, makikita niyo po, medyo nababawasan, no? So, makikita niyo po dyan sa pinaka-microwave data, yung polarization, bumababa na rin kagad. So, ito naman kay 97W, makita niyo po, medyo may upward low na siya. So, posible pa rin itong kumilos pahilagang kanluran. Although malakas lang kasi yung pa-southward ng bahagya, yung vertical wind shear sa kanya. Ito naman yung spaghettios models ni Inday. Mapapansin nyo po, under super typhoon pa siya sa ating 1 minute average. Under mga at least category 3. And then by the next
within 3 days or the next 48 hours ay magka-category 1 typhoon na raw po ito. Malamang nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 3 araw. So sa loob ng 3 araw kasi mula ngayong araw hanggang Sabado kasi yan o Linggo, yan po yung lumalabas dyan mga folks. And then magsisevere tropical storm na lamang siya mga bandang Sunday o Monday na. Yan, according dito sa ating Tropical Cyclone Intensity Forecast. Ngayon, meron bang susunod sa kanya dahil may mga empirical forecast nga po na pinapakita na magkakaroon ng kasunod daw itong si Bagyong Inday, which is mula kay 97W. Well, sa ngayon, mababa pa ang tsansa nga po ni 97W na magiging isang active na low pressure area, pero hindi natin ruled out na posibleng maging tropical depression pa rin yan habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. Mula sa ating global spectral model, mapapansin po natin ay mayroong bagong low pressure area. Papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mapapansin po natin, ayan, yung bagong Coriolis. And then, shallow low pressure ito. Papasok ito ng PAR sa darating na July 13 daw. Ayan, July 13 o July 14, depende sa boom wind speed, ay papasok daw ito ng PAR. So, makipapansin nyo po, medyo shallow low pressure area lang siya. So, depende na yan kung bababa yan sa 1002 na posibleng itaas yan ni Japan Meteorological Agency as tropical depression. Antay-antay na lamang po natin until ditong darating na linggo. At mula naman sa ating mean sea level pressure, kung mapapansin nyo rin po, ay nagkaroon ng accumulated din ng movement at pakilos pa west-northwestward at tumungtong din ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility by July 14. Mga July 14 daw ito papasok ng PAR. So sa darating na yan na susunod na Martes or Miyerkules, depende po sa movement speed. Medyo shallow siya, so depende pa rin sa susunod na araw kung mag-e-enhance pa ito mga folks. At least may idea na tayo na mayroong susunod kay Inday. Sa ngayon yan lang po muna ang nakikitaan natin bukod kay 97W. Sa ngayon ay hanggang tropical wave pa lamang nakikitaan natin dito or possibly hanggang tropical depression kung itataas siya ng Japan Meteorological Agency o ni Pag-asa. If ever lang na maging tropical depression yan, if ever lang na itaas siya ni Pag-asa o GMA as tropical depression, pangalang Josie ang ipapangalan natin yan kasunod po kay Inday. So yan na po yung idea natin mga folks just in case. Sa ngayon, wala pa tayong kasiguruhan kung ito ay magiging tropical depression o itataas sa tropical depression. Sa ngayon, malinaw lamang na meron siyang circulation at low level at mababa ang kanyang atmospheric pressure, although hindi pa siya pumapalo sa 1,004 man lang to 1,003 to candidate na itawag as tropical depression sa ngayon. So malayo pa masyado. Sa strike probability, although mataas na po yung probability nga po ni 97W probably na maging isang aktibong low pressure area. So malinaw naman po dito, pero as time goes by nga po, medyo numinipis din yung sirkulasyon niya. Dahil nga po sa masyado na pong tuyo ang bahagi ng yan at mababa ang o masyadong mataas ang sea surface temperature o yung pagkatuyo ng paligid na yan. So medyo nahihirapan kadalasan ng mga bagyo na mas malapit ang trajectory. Yan. Pero makakadaan pa siya ng Guam and then papasok pa ito ng PAR. Yan. Ang araw nito by July 14 nga po, so malinaw mga next Tuesday na asahan na papasok ito ng PAR. So abang-abang na lamang po kung itataas siya na tropical depression sa darating na weekend po ngayong linggong ito. Then doon tayo mag-update. At may mga makikitaan pa tayo na bagong mga Coriolis, may mga susunod sa kanya. So mag-update po tayo sa mga susunod kay 97W just in case mga folks. Masyado pa pong malayo yung forecast at mula sa computer models, mula kay GFS, ito tropical wave lang na nakikita and then pa-northward yung kilos. Kay ECMWF naman, mapapansin din natin medyo shallow lang siya o tropical wave. Yan, hindi natin nakikita sa ngayon na magiging mas aggressive o active na low pressure area itong si 97W sa ngayon. So, siguro hanggang tropical wave pa lamang ang mapapansin natin dito. Mula sa AI ensemble, mapapansin din natin na halos shallow trough din. Yan, na nasa 1,008 hectopascals yung circulation niya. So, mukhang shallow trough lang talaga sa ngayon na nakikitaan dito. So, hindi pa tayo makapag-conclude kung magiging mas aggressive na active na low pressure area yan. So tingnan na lamang po natin until this weekend po kung tataas o magkakaroon ng mass organized development itong si 97W mga folks. Yan. Yun lamang po yung magiging forecast natin para kay 97. Itong si Inday,
ine-expect na natin na ganun na magiging galaw niyan, and then by Saturday nga po ay posibleng umexit nito ng Philippine Area of Responsibility na magdadala ng matitinding pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon sa darating na Sabado. Samantala, sa ulat lindol, well, makikita po natin na medyo noisy na naman ang ating seismograph so far. Yan. Pero wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas na mga pagyanig mga folks ha. So malinaw yan mga folks. Pero sa data feed naman ni PBOX as of 9:54 AM, wala naman tayong malakas-lakas na pagyanig after dito sa lindol sa Batangas area na pagyanig. Yan. Pero merong isang magnitude 4 na naitala sa may bandang northeast ng Mercedes, Eastern Samar. Magnitude 4.5 po ito na may lalim, epicentral depth of 19 km. Naganap ito kanino madaling araw, 4:32 AM naman mga folks. At medyo malayo-layo naman ito, pero mapapansin natin magalaw po yung ating tectonic plates dyan ha. Kahilera kasi yan sa may bandang eastern part ng Mindanao at bandang Sarangani. So wag natin baliwalain yan mga folks. At patuloy pa rin na medyo gumagalaw. Sa Luzon naman, medyo patuloy pa rin ang mga aftershock sa may bandang cluster, sa may bandang Bolinao, Pangasinan, sa bandang West Philippine Sea. So patuloy pa rin natin tututukan yan mga folks. Ganun din silang bahagi pa rin ng bandang Batangas area na kung saan may latest nga po na mga pagyanig. Although kukunti pa lamang yung mga malalakas sa pagyanig, at least isang magnitude 4 plus na naitala. Ngayon titingnan natin kung nahiwalay na ba yung total earthquakes natin para mabilang na natin ng maayos. Kung na-separate na sana ni PBOX yung month of June and July, sana mahiwalay na nila. Yan, tingnan natin for the month of July. Sana na-separate na sana. Pero kung titingnan kasi natin dito mga folks, mukhang hindi pa nasa-separate nakadoble pa rin. So mukhang hindi pa rin nasa-separate ni PBOX yung month of July. Yan. Medyo hindi na nila nakasanayan na ihiwalay po. Yan. So pero gawin na lang natin, isubtract natin para mabilang natin yung total earthquakes ngayong month of July. So nasa ang bilang nito 4,081. So subtract na lang natin last month ng June. Yan, ito yung month of June. Subtract natin na sa 3,304. So nasa total na tayo ng mga 777 total earthquakes na. Kasama na yung magnitude 2.0 dyan pataas. Hindi nga lang natin mas specific pa na mga areas. Pero malinaw mga pagyanig na marami yan. Malamang dito na naman yan sa paligid ng General Santos. Although hindi pa natin mapinpoint dahil magkahalo pa po yung month of June and July. So malinaw na, nasa 777 na po yung total earthquakes natin. Antay na lang natin na mahiwalay po yung month of June and July po para mabilang natin ng maayos. Siguro gagawa natin ng bagong slip yan na automatic i-separate na lang ng ating webpage, automatic yung month of June and July na. Kapag kaganito po para maiwasan. Yan, para just in case pagka hindi pa na hihiwalay, automatic isosort off yan ng ating webpage at kukunin lamang niya yung month of June at present month lang. Pero kung kasama pa yung recent month, automatic i-filter out na lang. So gagawin natin yun mga folks. Kapag kapatuloy na ganito, medyo tinatamad pa si PBOX ihiwalay yung month of June and July. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Thursday, July 9, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, July 9, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na makakaranas pa rin tayo ng mga medyo mabugsong hangin pero gloomy at medyo hot humid pa tayo sa Metro Manila. Siguro mga bandang hapon pa talaga o starting mamayang hapon hanggang bukas na po tayo magkakaroon ng peak ng mga pag-ulan bunsod po ng enhanced sa Bagat. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.